Tayo po ay patuloy na ating pag-aaralan yung Ebanghelyo ni Mateo. At ang ating pangunahing talata sa hapong ito ay sa Mateo chapter 13, verse 44 hanggang verse 46. At ang titulo ng ating mensahe ay Ang Walang Kapantay na Halaga ng Kaharian ng Diyos. Sa wikang Ingles, the Kingdom or the Incomparable Value of the Kingdom of Heaven. Yun ang translation sa English. Ngayon, bago po nating bulay-bulayin ang talatang ito, bigyan ko muna kayo ng konting recap, review nung mga nakaraang linggo na mensahe para lalong nating maintindihan kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Kung naalala nyo pa, nung ating sinimulan itong chapter 13, ang ating Panginoong Diyos ay nagdesisyon na kung saan ay kanyang tinalikuran yung mga kababayan niya, itong mga Hudyo, at kanyang pinagtuunan ng pansin itong mga Hentil. Ano ba yung mga Hentil? Yung hindi mga Hudyo na katulad natin. Sometimes ang tawag sa atin ay pagano. No? Pero mga panahon na yon, pagka ikaw ay hindi Hudyo, ikaw ay isang Hentil. At yun ang ginawa ni Jesus simula dito sa chapter 13. Actually, itong ginawa ni Jesus ay isang katuparan ng isang propesiya na ibinigay ni Haring Isaias. At ito ay binanggit ng ating Panginoong Jesus. At babasahin ko na lang sa inyo sa Mateo chapter 12 verse 18, ang sabi rito, "Masdan ninyo ang lingkod ko na aking hinirang. Minahal ko siya at labis na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ibibigay ko ang aking espiritu sa kanya at ihahayag niya ang paghatol sa mga hentil." Kaya doon po naisakatuparan ang propesiyang ito, na kung saan ang pansin na ng ating Panginoong Jesus ay nawala na dito sa mga Hudyo. At saan na siya tumingin? Dito sa mga hentil. Kaya kung makikita ninyo, sa umpisa pa lang ng kapitulo o nitong chapter 13, makikita nyo rito, si Jesus, ang kanyang mga pangangaral ay parati na niyang ginawa o parati na lang niyang inihahayag sa pamamagitan ng talinhaga. No? Simula sa chapter 13, lahat ng kanyang pangangaral ay ang ginamit niya ay yung talinhaga. Bakit niya ginawa ito? Kung naaalala nyo pa, ano ang layunin at ginawa ng Diyos? Talinhaga na ang pag-present niya sa mga tao. Ito ay upang ikubli. No? Yung mensahe ng Diyos ay kanyang ikinubli o itinago doon sa mga taong patuloy na itinatanggi ang kanyang gawain at ang kanyang pangangaral. Ito ay kanyang sadyang ikinubli. Sinadya niyang itago para hindi na nila maintindihan pa ang mensahe ng Diyos. Pero para sa kanyang mga disipulo, ito ay kanyang inihahayag din. Kaya every time na nagbigay siya ng talinhaga, pagkatapos niyan, ito ay kanyang ipinapaliwanag sa kanyang mga disipulo. Pero sa lahat ng tao na nakikinig, puro talinhaga, walang paliwanag. At ito ay sa kadahilanan ng kanilang patuloy na pagtanggi sa katotohanan na inihahayag sa kanila ni Jesus. At doon nga nanggaling yung kasalanang walang kapatawaran. Naalala nyo ba yun? Yung the unpardonable sin. Di ba? Yung kasalanang walang kapatawaran. At dito sa chapter na ito, sa chapter 13, meron hong 7 talinhaga. Meron itong 7 talinhaga at ang bawat talinhaga na ito ay mayroong hinahayag ang ating Panginoong Hesus. At ang pinahahayag niya rito ay pawang mga katotohanan patungkol sa kanyang kaharian. No, yung mga katotohanan na inihahayag niya dito sa mga talinhagang ito ay pawang patungkol sa kanyang kaharian. Pero bago ko ipaliwanag sa inyo itong talinhagang ito, kailangan muna nating maintindihan ang isang bagay.
So pakinggan ninyong maigi ito. Dapat maintindihan natin na ang ating Panginoong Diyos ang siyang naghahari sa buong kalawakan. Kayo ho ba ay sumasang-ayon doon? Na siya ang naghahari dahil siya ang may likha eh. Kung magkagayon, ang mundo, itong mundo, yung earth, di ang ibig sabihin niyan, siya ang nagmimay-ari, siya rin ang dapat na maghari. Dahil ito ay kasama sa kaharian ng Diyos. Tama ho ba? Kung siya ang tunay na naghahari sa buong kalawakan. Kaya kung iisipin natin, itong mundong ito ay kasama pa rin sa kaharian ng Diyos. Dahil siya ang naghahari sa buong kalawakan. At kung yan ay ating naiintindihan, ngayon ay pwede ko na sa inyong ipaliwanag kung ano ang mga talinhagang ito, kung paano ito ay magpapatungkol dito sa kaharian ng Diyos. Yung unang-unang talinhaga na ibinigay niya, naalala niyo pa ho ba yun? Talinhaga ng ano yun? Sa wikang Ingles, parable of the soils. Talinhaga ng lupa. Yung iba, ang ginagamit yung talinhaga ng maghahasik. Diba? Pero dun sa ginamit natin yung talinhaga ng lupa. Dahil ang pinag-usapan doon ay yung iba't ibang klaseng lupa. Diba? So doon, nakita natin sa talinhagang iyon, dito sa lupain ng Diyos o dito sa kanyang kaharian, ay makikita mo yung mga hindi mananampalataya. Makikita mo rin yung mga mananampalataya at yung mga hindi mananampalataya na akala nila sila ay mananampalataya. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Akala nila mananampalataya sila, but in reality, they are not. Hindi talaga sila mananampalataya. Yun ang nakakatakot na sitwasyon na kung ikaw ay ganong klaseng tao. Na all the while, akala mo ikaw ay isang Kristiyano, yun pala ay hindi. Ngayon, dito naman sa talinhaga ng trigo at masamang damo, dito naman ay ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na yung mananampalataya at hindi mananampalataya ay sabay na uusbong at lalago hanggang sa araw ng pag-aani o yung araw ng paghuhukom, yung judgment day. Dito ipinakita ni Jesus na yung mananampalataya at hindi mananampalataya ay pwedeng magsama. Kasi nga yung iba, mukhang mananampalataya, pero hindi naman pala, pag tinignan mo ang buhay nila. At marami dyan ay makikita natin sa loob pa mismo ng iglesia. Sabay silang lalaki, sabay silang lalago, ngunit pagdating ng araw ng pag-aani, doon makikita kung sino ang mahuhusgahan papunta ng impyerno. At dito sa nakita nating talinghagang ito, yung sa trigo at masamang damo, nakita natin na ang pagsakop ng kaharian ng Diyos ay hindi lang sa mga taong mabubuti, kundi pati na rin sa mga taong masasama. Diba? Kaya nga yung mga taong mabubuti, kung sila ay nakakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos, yung taong masama rin ay nakakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Di ba? Pag umulan, ang nauulanan lang ba yung mga taong masasama? Di ba't pati na rin yung mga taong mabubuti? Yan ay isang halimbawa lamang po. Dahil kung titignan natin talaga, kung titignan natin na itong mundo ay parte pa rin ng kaharian ng Diyos, nagsasama ang taong mabubuti at taong masasama. Ang katotohanan, ang mga taong masasama ay hindi talaga kasama sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil dito sila nakatapak, dito sila namumuhay, kumbaga ay naisali sila dito sa kabuuan ng kaharian niya. Para na lang yung masamang, ano ba tawag doon? Doon sa masamang damo. Parang sa mapakinggan, no? Masamang damo. O yung thorns, di ba? Or weeds.
pag ito ay nagsama at sumabay sa paglaki doon sa mabuting o yung tamang o yung maayos na binhi, anong nangyayari? Di ba nasasakal yung halaman mismo at hindi na ito namumunga? Yun ang epekto kapag tayo ay nagpadala doon sa mga masasama. Yung sumunod na 2 talinhaga ay talinhaga naman patungkol sa binhi ng mustasa, yung mustard seed, at saka yung tinatawag nating pampaalsa, yung leaven. Sa wikang Ingles, yeast yata, no? Yeast, no? So dito sa binhi ng mustasa at dito sa pampaalsa ay makikita natin ang kapangyarihan at impluwensya ng kaharian ng Diyos. At kung naalala nyo pa yung larawan na ipinakita dito ni Brother Peter last Sunday, yung picture nung binhi ng mustasa na napakaliit. Diba? Pag ito ay lumaki, anong nangyari? Isang napakalaki at napakalapad na puno ba o halaman. Pero ito ay galing sa isang napakaliit na binhi. Ito lang ay ang ipinapakita rito ni Jesus. Kung gaano man kaliit, nag-umpisa ang kanyang ministeryo. Nag-umpisa sa kanya at dun sa kanyang 12 disipulo, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ito ay lalaki balang araw na kung saan ay kanyang sasakupin hindi lang ang buong mundo, kundi ang buong kalawakan. Ganun ang mangyayari. Sa ngayon pa lang makikita nyo na kung ano ang epekto ng Kristyanismo sa buong mundo. Napakaraming klaseng relihiyon na lumalabas na sila daw ang tamang relihiyon o tamang Christianity. Pero kung titingnan naman natin ay pawang lihis doon sa katuruan na nakikita natin sa kanyang salita. So dito makikita natin yung binhi ng mustasa, ang pinapakita ron ay yung pisikal na paglago ng kaharian ng Diyos. Yung pampaalsa naman, ang pinapakita naman yan ay yung impluwensya ng kaharian ng Diyos dito sa mundo o mismo sa tao. Kung paano ito ay makakahawa sa buhay ng tao. Dahil impluwensya ang pinag-uusapan natin. Kaya kung ang isang tao ay naimpluwensyahan ng salita ng Diyos, makikita mo ito sa buhay niya. Pero kung siya ay naimpluwensyahan ng mga makamundong pagnanasa, yun din ang makikita mo sa buhay niya. Pero ang pinapakita dito sa atin, yung talinhaga ng binhi ng mustasa at yung pampaalsa, ang pinapakita rito ay ang kapangyarihan at impluwensya ng kaharian ng Diyos. At yan bilang konteksto para sa ating pangunahing talata. Ngayon, bago natin basahin yung ating pangunahing talata, makikita natin dito sa 2 talinhaga na ito ay yung tinatawag natin na walang kapantay na halaga ng kaharian ng Diyos. Makikita natin yung incomparable value of the kingdom of heaven. Makikita natin kung gaano ito kahalaga. No? At hindi lang yon, ang makikita rin natin dito ay kung paano tinugon ito nung 2 tao na nasumpungan nito. No, yung 2 taong nakasumpong doon sa kayamanang nakabaon sa lupa at doon sa mamahaling perlas. Na kung saan ang tinutukoy nito ay ang kaharian ng Diyos. Makikita natin ang kanilang tugon. Pero bago ang lahat, kung pwede sana ay anyayahan ko kayong magsitayo at ating basahin yung pangunahing talata natin na makikita sa Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 46. Sabay-sabay po nating basahin iyan. Ang paghahari ng langit ay katulad ng nagtatagong kayamanan sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niyang itinago ito. Dahil sa kagalakan, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng langit ay katulad ng isang mangangalakal
na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, umuwi siya, ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang perlas. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kung saan kami po ay malayang nakakapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit at pati na rin sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Naway Panginoon ay mangusap po kayo sa aming mga puso't isipan at dalhin niyo po kami sa punto na kung saan ay aming isasabuhay ang bawat katotohanan na aming matututunan. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay mangusap po kayo sa amin. Muli Panginoon ay tinataas po namin ang natitirang oras pa sa hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. 3 punto po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Ang unang punto ay ang kaharian ng langit ay walang katumbas na halaga. Sa wikang Ingles, the kingdom of heaven is priceless. Pangalawang punto, ang kaharian ng langit ay nagbibigay galak sa mga nakasumpong nito. The kingdom of heaven brings joy to those who finds it. At yung pinakahuli, ang kaharian ng langit ay nagkakahalaga ng pagsuko ng lahat ng bagay. The kingdom of heaven is worth giving up everything. Yun po ang ating 3 punto. Ngayon, katulad dun sa mga napagdaanan na natin ng mga talinhaga na aking nabanggit sa inyo kanina, katulad na lang nung trigo at nung masamang damo, itong binhi ng mustasa at itong pampaalsa, at ngayon itong nakatagong kayamanan at yung mamahaling perlas. Alam ninyo, itong 2 talinhagang ito ay may iisang mensahe. At ano ang mensahe niya? Ang walang kapantay na halaga ng kaharian ng Diyos. No? The incomparable value of God's kingdom. Bakit napakahalaga nitong kaharian na to? Bakit ito ay napakahalaga at walang kapantay ang kahalagahan nito? Yan po ang ating titignan sa hapong ito. Kaya kung ating pupuntahan ng ating pinakaunang punto, yung ang kaharian ng Diyos ay walang katulad na halaga. Ang kaharian ng Diyos ay walang katulad na halaga. Bago ko ipaliwanag sa inyo itong unang punto, meron muna tayong dapat na maintindihan. Alam ninyo, kung makikita nyo dito sa talatang ating binasa, yung sa verse 44 hanggang verse 46, ang ginamit na salita ni Mateo, imbis na gamitin niya ang salitang kaharian ng Diyos, ano yung ginamit niya? Kaharian ng langit o yung paghahari ng langit, no? Yun ang ginamit ni Mateo. Dahil kung titingnan niyo yan sa wikang Ingles, ang ginamit niya parati, the kingdom of heaven is like this, no? So imbis na kingdom of God, ang ginamit niya kingdom of heaven. Bakit kaya niya ginamit yun? Bakit na imbis na gamitin niya ang kaharian ng Diyos, ang ginamit niya ay ang kaharian ng langit? Meron bang pagkakaiba yan? Alam niyo, wala pong pagkakaiba. Iisa lang po ang ibig sabihin niyan. Ang pinapatungkulan niyan ay ang kaharian ng Diyos. Bakit kaharian ng langit ang ginamit? Alam po ninyo, ang mga tagabasa o yung mga nagbabasa ng sulat ni Mateo ay puro mga Hudyo. At doon sa mga Hudyo, para sa kanila ay napakadakila ng pangalan ng Diyos.
Kaya hindi nila basta-basta binabanggit ito o ginagamit sa kahit anong pangungusap. Kaya imbis na ginamit ni Mateo para hindi siya maka-offend sa kanyang mga Hudyong mangbabasa, ang ginamit niya ay ang kaharian ng langit. Dahil ang mga Hudyo, stricto nila pagdating sa pagsunod sa kautusan. Hindi ba merong utos sa kanila na huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang paraan? No? Ewan ko kung tama yung translation ko. Do not use the name of the Lord your God in vain. Di ba? Dahil doon, kaya parati ang ginagamit nila, imbis na gamitin ang salita o yung pangalan ng Diyos, ang ginagamit nila ay ang salitang langit. So, kung yan ay naintindihan na natin, punta naman tayo doon sa susunod. Ngayon, ano ba yung unang talinhaga niya? Yung talinhaga ng nakatagong kayamanan. Saan nakatago yung kayamanan? Sa bukid. Actually, sa ilalim ng lupa. Ito ay nakabaon sa lupa. Bakit ginamit ni Jesus yung ganong klaseng illustration o halimbawa? Bakit ganun ang ginamit niya? Alam niyo, nung panahon ni Jesus, pangkaraniwan yung pagbaon ng kayamanan sa lupa. Pangkaraniwan sa kanila yan. Kung naalala niyo pa yung tamad at masamang alipin, yung talinhaga ng talento, tingnan natin sa Mateo chapter 25 verse 18. Ang sabi riyan, ngunit siya ay nakatanggap ng isang talento, ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Binigyan siya ng isang talento. Ayaw niyang mawala. Saan niya itinago? Sa ilalim ng lupa. Pangkaraniwan sa kanila yan. No? Alam niyo, sa panahon natin, ngayon, saan natin nilalagay yung ating mga kayamanan? Let's say, kung meron tayong ginto, o perlas, no? O diamante, nilalagay natin minsan sa kaha de hierro. Pag marami ka naman pera, saan mo dinadala? Sa bangko. O di kayo kung may extra ka pa, yung iba, tinetrade nila sa stock market o kung saan-saan nila ini-invest ito. Noong panahon ni Jesus, wala hong kaha de hierro, wala hong bangko, walang stock market. Kaya kung meron silang mga kayamanan o salapi, para ito ay hindi makuha ng magnanakaw, saan nila ilalagay? Sa ilalim ng lupa. Doon nila ibinabaon ito. At ang isang katotohanan pa rito, ang Palestine. Yung Palestine ay isang pangalan din sa Israel na ginamit ito nung panahon na sila ay sinakop ng Roma, imbis na Israel, ang tawag sa kanila ay Palestine. Noong mga panahon na iyon, ayon sa kasaysayan, ang Palestine ay isang lugar na kung saan ay parating may giyera. Pero kung titingnan nyo hanggang sa panahon natin ngayon, kung titingnan nyo ang Israel, parating may gulo pa rin at giyera. Itong lugar na ito ay parating pinagdadausan ng pakikipaglaban ng mga bansa. At kaya tuwing may giyera, pag alam na ng mga tao na magkakaroon na ng giyera, ang gagawin nila ay kanilang igagather, kanilang iipunin yung lahat ng kanilang kayamanan, lahat ng bagay na importante sa kanila, ang gagawin nila, ibabaon nila ngayon ito sa lupa. Ang nakakalungkot lang dito ay paano na kung namatay yung taong naglibing ng kayamanan doon sa lupa. No? At hindi niya naipaalam kung saan ito nailibing. So kasama na niyang nailibing sa hukay yung kanilang kayamanan. No? And that's the reality nung mga panahon na ito. Kaya nga yung talinhaga ni Jesus naaayon dun sa mga pangyayari na nangyayari sa kanila. Kaya nga andito, pinapakita ni Jesus yung isang mama na maaaring nagsasaka ng lupa, aksidenteng
na kita itong kayamanan na nakabaon sa lupa. Makikita lang yung kayamanan na nakabaon sa lupa ay kung merong aksidenteng nakahukay niyan. Pero kung hindi ito dinala ng Diyos, kung itong tao na to ay hindi dinala ng Diyos papunta dun sa lupain na yon, ay hindi niya makikita yung nakatagong kayamanan na iyan. Ngayon, baka ang isipin natin, itong mamang ito, hindi naman siya tapat, parang mapaglinlang siya. Siyempre, hindi siyang may-ari ng lupa Di ba? Nahukay niya, nakita niya, imbes na ibigay niya o ipamalita niya dun sa may-ari ng lupa, anong ginawa niya? Inilibing niya ulit, tinago, binenta yung lahat ng kanyang ari-arian at binili yung buong lupain. Kung iisipin natin, parang merong dyan deception no? Parang merong motibo na paglilinlang, di ba? Kung yan ay titignan natin sa panahon natin ngayon, sasabihin natin mali yung ginawa niya, no? Panggugulang yan panlilinlang yan. Dapat ipinaalam niya dun sa may-ari ng lupa. Pero alam nyo, doon sa panahon ni Jesus, meron sila yung tinatawag natin na Jewish Rabbinic Law. At itong Jewish Rabbinic Law, ito yung sinasabi sa wikang Ingles, if a man finds scattered fruit or money, it belongs to the finder. Kung ang isang tao daw ay nakakita o nakapulot ng prutas na nakakalat o perang nakakalat sa sahig o sa lupa, at siyang nakakita at nakapulot niyan, yun ay para sa kanya na. Merong ganong kautusan. Kaya kung titignan nyo, yung ginawa nitong mamang ito, hindi illegal, hindi unlawful, hindi kasalanan. Bakit? Meron silang batas na ganon. Meron silang kautusan na ganyan. Doon nga yata nanggaling yung salitang finders, keepers. Diba? Kung ikaw nakakita, sa'yo na yan. Kung nakita mo yung cellphone, pakalat-kalat dyan, kinuha mo, sa'yo na yan. Pero, mali yun. Mali yun. Pero may ganong batas doon sa kanila. Kaya kung titignan mo, hindi illegal ang ginawa nitong tao na to. So sana naging malinaw, no? Yung talinhaga na yun, no? At least pinakita ko sa inyo yung katotohanan, no? Patungkol dun sa talinhaga ng nakabaon na kayamanan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mamahaling perlas. Ang sabi naman dito, ang kaharian daw ng langit ay parang isang mangangalakal na nakakita ng mamahaling perlas. No? Bago ko ipagpatuloy ito, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo. Makikita nyo na iisa ang kanilang tema, yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Pero yung sa kanilang pagsumpong doon sa kaharian ng Diyos, iba ang senaryo. Doon sa una, kanyang aksidenteng na nakita or nahukay. Itong isa, hinanap niya talaga. So dito pinapakita na may dalawang klaseng tao. Yung isa ay dadalhin ng Diyos para siya ay makakilala sa Kanya o masumpungan niya ang kaharian ng Diyos. Diyos mismo ang magdadala sa Kanya. Yung isa naman ay bibigyan ng Diyos ng pagkauhaw na kung saan siya ay masigasig na hahanapin ang kayamanan na iyon, ang katotohanan ng salita ng Diyos. No? Pero kung titignan nyo, itong dalawang ito, pareho pa rin pinili yan. Iba lang ang paraan, pero parehong pinili. So dito sa perlas na ito, itong mga ngalakal na ito, maaari ang kanyang negosyo ay buy and sell ng perlas, di ba? Yun ang ginagawa, yun ang kanyang negosyo. Bigyan ko lang kayo ng mga iilang katotohanan patungkol sa perlas, no? Ang perlas ay isang klaseng mamahaling bato na kung saan ito ay nanggaling sa isang buhay na hindi hayop, na lamang dagat, no?
Karaniwan yung mga bato na nakikita natin sa ilalim ng lupa, sa bundok, di ba ganon? Pero ito, makikita mo ang perlas galing sa isang living being. Katulad ng talaba at yung tahong. Masarap yun, di ba? Pero doon natin makikita yung mga perlas na yon. Kaya kung titingnan ninyo yung perlas, may iba't ibang kulay eh. May puti, ginto, itim. Yung kulay na yun, nakukuha nila doon sa kulay nung shell. No? Lalo na yung inner color nung shell, nung talaba o nung tahong. No? Nung oyster or nung mussels. Now, ang isa pang katotohanan, ang perlas ay may kanya-kanyang katangian. Hindi sila pare-pareho. Kung titignan mo sila, parating may pagkakaiba. At parating meron ding imperfections. Alam nyo, ayon sa kasaysayan, si Cleopatra daw ay may dalawang perlas na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong dolyares nung panahon niya. No? Magkano kaya yan sa panahon natin ngayon? Ganoon kamahal yung perlas noon. Hindi lang yon. Nung mga panahon ng mga hari sa Roma, kapag sila ay magpapayabangan, ang gagawin nila ay kukuha sila ng perlas at tutunawin ito sa suka. At pag natunaw na ito, ay kanilang inihahalo sa alak at kanilang iinumin. No? Wala lang, show off lang nila yon. Pampayabang lang. Parang pinapakita nila kung gaano sila kayaman. Alam niyo ang perlas ay talagang mamahalin. Hindi naman mumurahin ang perlas unless peking perlas yan. Diba? Lalo na yung mga tinatawag nilang natural pearls. Itong mga natural pearls, ito yung nakukuha talaga sa ilalim ng dagat. Hindi yung mga tinatawag natin na cultured pearls na makukuha mo sa pearl farms. Diba? Hindi ho yan. Yung sinasabi nilang natural pearls, ito yung sobrang mahal. Katulad na lang itong ipapakita ko sa inyo sa itong larawan na ito. Na ang tawag nila dyan ay yung Baroda pearls. No? Ito raw ay sinuot ng mga Indian maharahas. No? Kung ilang centuries nilang ipinasa ito. Noong 2007, ito raw ay inauction at naibenta sa halagang 7 milyong dolyares. Yang set na yan. Meron pang isa, yung sumunod na larawan. Ang tawag nila dyan ay Elizabeth Taylor La Peregrina. Ito naman ay kombinasyon ng perlas at iilang bato ng diamante at ruby. Ito ay pagmamay-ari dati ni Elizabeth Taylor, na ito ay kanyang tinanggap galing sa kanyang asawa noon na si Richard Burton. Ito ay binigay ni Richard Burton dun sa kanyang ika-37 kaarawan. Yun ay noong 1969. At nabili ito ni Richard sa halagang $37,000 US. Nung panahon na yon, 1969, napakalaking halaga na nitong $37,000 US. Paano pa kaya kung ito ay i-convert mo sa panahon natin ngayon? Pero nung 2011, muli ito ay kanilang inauction at ibinenta. Alam nyo magkano yan na ibenta? Ito ay kanilang naibenta sa halagang $11.8 million. No? Ganon kamahal ang mga perlas na iyan. Ganon kamahal ang perlas na iyan. Kaya huwag na nating asam-asamin yan. Hindi natin kakayanin yan. Okay? Ngayong naipakita ko na sa inyo, no, kung gaano kahalaga yung mga kayamanan na naibaon sa lupa at yung mga ganong klaseng perlas, balikan natin yung unang punto natin kanina, na kung saan ay sinabi ko na ang kaharian ng Diyos ay, ano nga ba yun sa Tagalog? Ay walang katumbas ang halaga.
The kingdom of heaven is priceless. Bakit ko sinabing walang katumbas ang halaga? Bakit hindi na lang sinabi ko sana ito ay precious, no? Or costly sa wikang Ingles. Bakit walang katumbas na halaga? Alam nyo, hindi katulad ng kayamanan dito sa mundo at yung mga mamahaling perlas na yan, yung mga bagay na yon pwede pa ring bilhin ng tao. Katulad nung Elizabeth Taylor na La Peregrina. Kahit sabihin mong sobrang mahal, pero nabili pa rin ng tao. Pero alam ninyo, ang kaharian ng Diyos, priceless. Walang katumbas na halaga. Hindi ito kayang bilhin ng tao. Wala tayong kakayanan na bilhin ito. Para lang mapunta sa atin ang kaharian ng Diyos at maging parte tayo ng kaharian ng Diyos, mangyayari lang iyon kung ito ay ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi niya ito ibibigay sa iyo, definitely hindi mo ito makakamit. Dahil hindi mo ito kayang bilhin. Magiging sa iyo lamang ito, magiging parte ka lang ng kaharian ng Diyos kung ito ay ipapahintulot ng Diyos o di kaya ito ay kanyang ibibigay sa iyo. Tandaan natin na ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit ay walang katumbas na halaga at hindi natin ito kayang bilhin. Kung ito ay dadalhin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ang ibig sabihin lamang nitong dalawang talinhaga na ito, ay ipinapakita sa atin na ang ating kaligtasan, yung ebanghelyo ng Diyos, yung ating kaligtasan, ay napakahalaga. At kung titingnan nga natin, base dito sa kaharian ng langit, ito ay walang katumbas. Hindi natin kayang bilhin ito. Hindi lang ito walang kapantay, ito ay bihira pa. Hindi basta-basta ito makikita ng tao. Di ba sinabi nga ng Diyos, kaya siya naghahayag o nangangaral na sa pamamagitan ng talinhaga, ay dahil itinatago niya ang kanyang mensahe doon sa mga taong ayaw tumanggap sa kanyang salita at sa kanya. Kaya bibihira lang ang nakakakita nito at nakakaalam nito. Pero ang isang nakakalungkot na katotohanan ay ito. Marami na sa atin, maraming tao na ang natisod o nakakita na dito sa kahariang ito o narinig na nila ang ebanghelyo. Ang problema, hindi nila nakikita ang kahalagahan ng ebanghelyo na ito. Ang kahalagahan ng kaharian ng langit. Hindi nila nakikita. Kaya anong ginagawa nila? Kahit sabihin mo pang sila ay linggo-linggo na nagsisimba, patuloy nila itong tinatanggihan. Kaya hindi nila ito nasusunod. Hindi nila ito natatanggap. Bakit? Hindi nila alam ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. At ang sabi ko kanina, bihira lang ito. Bihira lang ang taong makakita nito. Kung titingnan ninyo sa Mateo chapter 7, Mateo 7 verse 13 and 14, ang sabi riyan, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Tingnan niyo ang sumunod na nakalagay dyan. Kaunti ang mga nakakasumpong nito. Gaano ka kadalas na makakahukay ng kayamanan sa lupa? Gaano ka kadalas makakakita ng ganyan? Bihira lang yan. At dito ipinapakita sa atin ng Diyos na ang kanyang tarangkahan ay napakakipot. Kung papasok ka ron, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng magbitbit ng ibang tao, ng asawa mo, ng anak mo, tatay, nanay mo, hindi.
kung papasok, kung masumpungan mo yung makipot na tarangkahan na yon, ikaw lang ang kayang pumasok doon, ang pwedeng makapasok dahil makipot. At dahil sa ito ay makipot, kadalasan ay hindi napapansin ng tao. Daanan na lang nila ito. At yan ang nakakalungkot. Kaya hindi nila makita ang kahalagahan ng kayamanan o ng kaharian ng langit. Alam nyo, kung ang isang tao talagang nasumpungan niya ang kaharian ng Diyos, talagang naintindihan niya ang ebanghelyo ng kaharian, alam nyo ano ang makikita natin sa taong ito? Makikita natin ang lubos na kagalakan sa kanyang buhay. Yun ang makikita natin at yan ang ating susunod na punto. Ang kaharian ng langit ay nagbibigay galak sa mga nakakasumpong nito. At babasahin ko sa inyo ang Mateo chapter 13 verse 44. Ang paghahari ng langit ay katulad ng natatagong kayamanan sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muli niyang itinago ito. Dahil sa kagalakan, siya ay umuwi at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Nakakita na ba kayo ng tao na sa pagtingin nyo pa lang doon sa kanyang mukha, masasabi nyo ng walang kagalakan sa kanyang buhay at puro na lang kamiserablehan o misery na lang ang nakikita mo? May nakita na ba kayong ganong klaseng mukha? Yung mukhang miserable? Huwag nyo lang tignan yung nasa tabi ninyo. Pero alam nyo yung ibig kong sabihin, yung mukhang miserable. Alam ninyo, ang kagalakan ay isang pangangailangan ng tao sa kanyang buhay. Alam nyo, kung walang kagalakan sa buhay natin, yung pagiging miserable, papasok yan eh. Magiging miserable talaga ang buhay mo kung wala kang kagalakan. Meron nga akong taong na counsel, at itong tao na to, sinasabi niya na siya ay isang Kristiyano. Kung titignan mo ang kanyang buhay, maayos naman. Meron siyang maayos na trabaho. Lahat ng kanyang pangangailangan ay kanyang nabibili. Meron pang ang sobra na naitatabi. Pero kung titignan mo ang kanyang buhay, parang very miserable. Bihira mo siyang makikitang nakangiti. Madalas pagkausap ko, parang puro na lang negatibo yung binabanggit niya sa akin. At ang sabi pa niya minsan, parang ganun na lang araw-araw. Day in, day out. Trabaho ako, pag-uwi. Parang ang hinihintay ko na lang ay yung araw ng aking pag-uwi. Yun ang sabi niya sa akin. Alam niyo, ayokong husgahan ang taong ito. Pero ang hindi ko maintindihan, kung sinasabi niyang Kristiyano siya, bakit hindi makita yung kagalakan sa kanyang buhay? Di ba? Kung naiintindihan mo talaga ang kahalagahan ng kaharian ng langit at ng ebanghelyo na dala-dala nito, dapat ay mayroon kang kagalakan. Kasi isipin, wow, meron pala ako nito. Di dapat joyful ka. Halimbawa lang ito. Meron akong isang ticket doon sa isang championship game ng Petron laban sa, kanina sabi ko Bimig, mali pala, laban sa Sanmig. No? At sabihin ko sa inyo na ibibigay ko ito sa iyo ng libre. Ano kaya ang iyong mararamdaman? Kung Hinebra fan ka, maiinis ka lang. Pero kung ikaw ay Petron fan, ano ang mararamdaman mo? Hindi ba't ikaw ay matutuwa at magagalak? Libre. Kamahal-mahal na ng isang ticket ngayon, di ba? Paano pa kung alam mo na nasa iyo ang kaharian ng langit? Paano pa kung alam mo na ikaw ay ligtas at hindi na pupunta sa impyerno? Hindi ba't dapat kitang-kita ang ebidensya? Kitang-kita na ikaw ay nagagalak? Pero bakit
mukhang miserable ang buhay mo, kapatid ko. Huwag mong tignan yung katabi mo, ha? Ikaw ang kausap ko. Bakit mukhang miserable ang buhay natin? Para sa isang tao na naiintindihan ang kahalagahan ng kaharian ng langit, para sa kanya, dapat nakikita ang kagalakan sa kanyang buhay. Katulad na lang nitong mga mago o nitong mga pantas nung kanilang nakita ang batang Mesiyas. Tingnan natin sa Mateo chapter 2, verse 9 hanggang verse 10. Ang sabi rito, pagkarinig nila sa hari, ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. Nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Itong mga pantas na ito, nung kanilang nakita ang batang Mesiyas, ano ang kanilang naramdaman? Sila ay nagkaroon ng kagalakan. No? Matindi at umaapaw na kagalakan. Dahil naintindihan nila ang kahalagahan na makita at makilala kung sino ang kanilang haring Mesiyas. Tingnan natin ngayon sa Juan chapter 15, verse 11. Ang sabi rito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang aking kagalakan ay manatili sa inyo. Gayon din naman ang inyong kagalakan ay malubos. Kung tunay nga na nakilala mo na si Kristo Jesus, kung tunay nga na ikaw ay ligtas, kung tunay nga na ikaw ay parte ng kanyang kaharian, alam nyo anong dapat nakikita sa inyo? Kagalakan. At itong kagalakan na ito ay nanggagaling mula sa ating Panginoong Hesus. Dito sa unang Juan, chapter 1, verse 1 to 4, ang sabi rito, siya nabuhat pa ng pasimula ay aming narinig. Nakita ng aming mga mata, aming namasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Siya ang salita ng buhay. Ang buhay ay nahayag at nakita namin ito at aming pinatotohanan. Isinasalaysay namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na iyon na kasama ng Ama na nahayag sa amin. Siya na aming nakita at narinig ay isinasalaysay namin sa inyo upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikipag-isa sa amin. Tunay na ang pakikipag-isa ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ang mga bagay na ito sa inyo upang malubos ang ating kagalakan. Alam niyo, ayon sa Apostol Juan, itong salita ng buhay, yung salita sa wikang Greko ay logos, na madalas ay pinapatungkol ito kay Jesucristo. No? Na kung saan ay sinasabi nila na si Jesus ay nakita ng kanilang mga mata. No? Sila mismo nakita nila ang Panginoong Hesus na hawakan at kanilang inihahayag na mayroon na rin silang itong buhay na walang hanggan na galing sa kanilang paniniwala dito sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi ni Juan, ito raw ay isinusulat niya sa atin upang malubos ang ating kagalakan. Kung alam mo kung ano ang nasa iyong kamay ngayon, dapat ay mayroon kang kagalakan. Pero bakit nga miserable ang buhay natin? Bakit parang wala ng pag-asa? Ang isang katibayan na naiintindihan mo ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos, dapat ay mayroon kang kagalakan. At alam ninyo, kung naiintindihan mo talaga yan, yung kagalakan mo na yon, mararanasan mo yan hindi lang tuwing maayos ang iyong sitwasyon. Kahit sa kalagitnaan ng pagsubok, mayroon ka pa ring kagalakan.
Katulad na lang ng nangyari kay Apostol Pablo nung siya ay nakakulong sa Roma. Tingnan natin sa Filipos chapter 4, verse 4 hanggang verse 6. Ang sabi rito, magalak kayong lagi sa Panginoon at muli kong sasabihin, magalak kayo. Ipakilala ninyo sa lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Malapit na ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. Alam niyo si Pablo, imbis na maging miserable, imbis na magreklamo parati sa Diyos, dito nakita natin sa binanggit niya, kahit siya ay nakakulong, meron siyang kagalakan. At itong kagalakan na ito ay nagmumula doon sa pagkakakilala niya kung sino si Jesus. Kung sino si Yesu Kristo. Kaya nga kahit siya ay nasa matinding paghihirap, siya pa rin ay mayroong kagalakan. Bakit? Naiintindihan niya kung ano ang naibibigay ng kaharian ng langit. Naiintindihan niya kung sino si Kristo Jesus. Naiintindihan niya na ang ating Diyos ay dakila at alam niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Alam niya na tinalo na ni Jesus ang kaaway at nanaig na ang liwanag at natalo na ang kadiliman. Yun pa lang. Yung katotohanan na iyan ay masasabi nating higit na maraming kadahilanan kung bakit ikaw dapat ay magalak. Di ba? Yun pa lang Malaman mo lang na mayroong Diyos na siyang naglikha ng lahat dito sa mundo at alam niya kung ano ang dinaranas mo ngayon o yung paghihirap na iyong dinadaanan, alam niya. Yun pa lang dapat ay mayroon ng kagalakan na makikita sa buhay natin. Pero bakit hindi nakikita yung kagalakan? Bakit mukhang miserable pa rin tayo? Nakikita ba ng ibang tao na kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, nakikita ba nila na ikaw ay may kagalakan? O mas gusto nyo pang manatili sa buhay na miserable? Alam nyo, kaya may mga taong namumuhay na miserable. Ang isang kadahilanan dyan ay yung pagkukulang nila sa kaalaman sa salita ng Diyos. Yung pagkukulang na kaalaman kung sino talaga si Hesu Kristo. Yung pagkukulang sa kaalaman kung ano ba ang halaga ng kaharian ng langit. Dahil kung alam nila kung gaano kahalaga ito, hindi sila mamumuhay ng miserable. Sila ay magkakaroon ng kagalakan kahit sa kalagitnaan ng pagsubok. Ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay galak sa mga nakakasumpong nito. At sa ating huling punto, ang kaharian ng langit ay nagkakahalaga ng pagsuko ng lahat ng bagay. Sa wikang Ingles, the kingdom of heaven is worth giving up everything. Nagkakahalaga ng pagsuko ng lahat ng bagay. At ang unang-unang talata na pumasok sa isip ko ay itong sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 7 to 8. Ang sabi niya rito, subalit anumang mga bagay at kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay itinuturing kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo, sa katunayan, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay at itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito, makantan ko lamang si Kristo. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng isang tao na naintindihan
kung gaano kalahalaga ang kaharian ng langit. Naintindihan ito ni Pablo. Kaya ang sabi niya, ang lahat ng mayroon ako ay itinuring kong dumi. No, parang dumi ng tao na pwede mong i-flush na lang sa kubeta. Ganon ang turing niya doon sa kanyang mga nakamtan dito sa mundong ito. Lahat ng iyon ay baliwala. Lahat ng iyon ay basura. Dumi lang daw. Para lang kanyang makamtan si Jesucristo. Alam niyo ba na si Pablo ay isang Pariseo? Siya ay isang Hebrew of Hebrews, pag sinasabi natin sa wikang Ingles. Galing siya sa tribo ni Benjamin. Isa siyang Judaizer. At siya ay tinuruan pa mismo ni Gamaliel. At ang sabi pa niya, ang lahat ng ito raw ay kanyang itinuring na na dumi, basura. Naintindihan niya kung gaano kahalaga ang kaharian ng langit sa buhay niya at ang mensaheng dala nito. Naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin na siya ay pinaghaharian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi pa nga niya sa wikang Ingles, to live is Christ and to die is gain. Kung titignan mo nga yan, win-win solution or win-win situation. Sabi niya, kahit ako ay mamatay o mabuhay, it is worth living and dying for, yung kaharian ng langit. Yun ang sinasabi niya. Mamatay man siya o mabuhay, parehas lang yan. Dahil naiintindihan niya ang kahalagahan ng kaharian ng langit. At kung naiintindihan mo talaga kung gaano kahalaga ang kaharian ng langit, maiisip mo, lahat ng pwede mong makamtan dito sa mundo, hindi mo pwede ito ihambing sa makakamit mo mula sa Diyos. Wala pa sa kalingkingan ng ating mga daliri kung ano ang ating makakamtan mula sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 16 verse 24 to 26, malapit na ho tayong matapos. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Ito ay sapagkat kung makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang pinakinabangan niya? Ano ang maibibigay ng isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? Ano ba ang pwedeng ibigay mo katumbas ng iyong kaluluwa? Ito ay isang magandang halimbawa na ibinigay ni Jesus, na kung saan ay ipinakita niya ang kamangmangan ng tao at ang kabaitan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, kung ang isang tao, kung sakaling kaya niyang makamtan ang buong sanlibutan, alam naman nating hindi, di ba? Yan ay isang exaggeration. Pero kung sakaling magawa niya yan, makamtan nga niya, pero mawala naman ang kanyang kaluluwa, magkano ang kita? Kung meron kayong calculator, i-compute nyo na. Makamtan mo na ang buong mundo, ang buong sanlibutan, pero mawawala naman ang iyong kaluluwa, magkano ang kita? Walang kita ron. Lugi. Lugi ka ron. Luging-lugi. Kung naiintindihan natin talaga ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung gaano kahalaga ang kanyang kaharian, alam ninyo, lahat ng meron tayo, anong gagawin natin? Bibitawan natin yan. Lahat niyan ay bibitawan natin. Kaya nga sabi ni Jesus,
Kung talagang gusto mong sumama sa akin, ano daw ang dapat nating gawin? Ayon dito sa verse 24. Ang gagawin daw natin ay tanggihan ang ating sarili, pasanin ang krus, at sundin siya. Kaya nyo bang gawin yun? Natanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod sa Kanya. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Ito po ay napakahirap. At may expectation pa nga eh. Kung alam nila na ikaw ay Kristiyano, dapat kahit sa kalagitnaan ng matinding pagsubok, dapat nakikita ang kagalakan sa buhay mo. Dapat nakikita parate na ang Panginoong Diyos ang parati mong inuuna. Tingnan na lang ninyo dito sa Lucas chapter 9, verse 59 to 62. Sabi rito, sinabi niya sa isa pa, sumunod ka sa akin. Sinabi niya, Panginoon, pahintulutan mo muna akong umalis upang ilibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan ninyong ang mga patay ay maglibing sa kanilang sariling mga patay. Humayo ka at ipangaral ang paghahari ng Diyos. Sinabi rin ng isa, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pahintulutan mo muna akong magpaalam sa aking mga kasambahay. Sinabi ni Jesus sa kanya, walang sinumang humawak sa araro at tumitingin sa mga bagay sa likuran ang karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid ko, kung talagang naiintindihan ninyo ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos, kung naiintindihan nyo ito, hindi nyo sasabihin sa Diyos, Lord, siguro itanggapin muna kita ngayon bilang tagapagligtas. Sa ibang araw na o sa ibang panahon na, tsaka kita gawing Panginoon. Pero gusto ko munang maligtas, tsaka na lang yung pagiging Panginoon sa buhay ko. Wala akong ganun. Pag sinabi mong isinusuko mo ang buhay mo sa Kanya, pag sinasabi mong gusto mong maging disipulo o alagad niya, pag sinasabi mong ikaw ay isang tagasunod ni Kristo Jesus, dapat nakikita na ikaw ay sumusunod. Diba? Bakit? Kasi tagasunod ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay Kristiyano pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Kasi kung titingnan ninyo itong mga disipulo ni Jesus, nung sila ay tinawag ni Jesus, nagsabi ba sila, Lord, pwede next month na lang, kailangan ko munang ayusin yung bahay namin, maraming tulo. Pag naayos ko na at saka ako susunod sa inyo. Hindi ganun eh. Anong ginawa niya? Anong ginawa nila? Iniwan nila ang lahat at sumunod kaagad. Tayo kaya, magagawa ba natin yun? Ginawa na ba natin yun kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano? At sa ating pagtatapos, makikita natin dito sa dalawang talinghagang ito ang walang kapantay na halaga ng kaharian ng Diyos. At itong katotohanan na ito na siyang nakaharap sa atin ngayon, nakikita natin sa ating mga harapan. Paano natin ito tutugunan? Alam mo na na mahalaga. Naintindihan mo na. Paano mo ngayon ito tutugunan? Naintindihan mo ba talaga ang kahalagahan ng iyong kaligtasan kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas at isang Kristiyano? Naiintindihan mo ba yung sakripisyo na ginawa ni Jesus nung siya ay ipinako sa krus? Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin na kaya mong isuko ang lahat para sundin ang Diyos? Pag sinabing isuko ang lahat, hindi lang yung kayamanan, pati na rin ang iyong pamilya, ang iyong asawa at anak. Ang sinasabi mo ay uunahin mo parati ang Panginoong Diyos. Kaya mo bang gawin yun? Mga kapatid ko, ang isang taong tunay na naintindihan ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos at ng ebanghelyong dala nito, makikita sa inyo ang kagalakan ni Kristo Jesus. At magiging madali para sa inyo
ang isuko ang lahat sa Diyos at sumunod sa Kanya. Kaya nyo bang gawin yan? Ginagawa nyo na ba? Yan ang pag-isipan natin. Panginoon, salamat po sa katotohanan na aming narinig at natutunan sa hapong ito. Sana po, Panginoon, ay ito po ay aming madala sa aming pang-araw-araw na buhay. Na dumating kami sa punto na kung saan ay aming susundin ang inyong kautusan. Sana po ay naintindihan namin ang walang kapantay na kahalagahan ng inyong kaligtasan na ibinigay sa bawat isa. At sana nga po ay ito ay maging isang testimonya sa buhay namin. Na kung sino man ang makakita sa amin, ay tunay nga na makikita nila ang kagalakan na nagmumula sa inyo. At kung ano nga ba talaga ang isang tunay na Kristiyano. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli ay tinataas namin ang inyong pangalan. Kaya ang papuri po ay sa inyo lamang at hindi sa amin. Salamat pong muli. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.